Ito na ang opening. Wow, ang ulit. Ayos lang, congratulations! Ang ganda ng background natin. Mane! Ah. Ano ka sa akin ito? Oo. Agagay tayo niya. Dala ko nga na baka matae. Basta naman ito. Pakarehas ka mauna, di ba alam nyo? Oo. Bye-bye. Maya-maya, galingan nyo yan ha. Hello po. Bye! Mare. Ano ba tayo di? Bala, pero dapat hindi si Sarot ang mawawala dyan. Kasi dito, Ito po po kayo. Ito na yung package to. Someone of hard work in the relentless pursuit of knowledge and skills. Marami. Mamaya ka hanggang tatayo ka lang. At this moment, let us give hand of applause to the staff and administrator, our consultant, Ms. Maria Cristina de la Puente, and our super. Nakita mo naman. Tayo ka naman. Support ka naman. Baka naman ko eh. At tabayan na lang po natin si Yorme, ha? Tabayan na lang natin. Sa totoo lang, at alam naman... Let's give you a round of applause. Our seats so that we can start our program. Please take your seats, graduates. Good morning! Masaya po kayo? Okay, naku, una siyempre salamat sa ating principal, sa mga guro na tayo hope 2026 will be a better days for each and every one of us and for Hindi nga kami pwede doon. Hindi kami pwede doon. Hindi na kami. For the month of November, Miss Earth
kumari ko, Contado, tiga-shake hands. Hindi na siya Cornelo, Jeremiah, Hindi siya nakapa- Cuspilias, Kabog. Melissa, aming graduate. Antonio Mayape of Study. This part as she tells her Maynila, Mayor Francisco Escomorino Dumagoso, Vice Mayor Tria Quezal, MDSW Director J.R. De La Fuente, MMDC Officer in Charge Ms. Esther Ferrer, TESDA Director Ms. Judy Lorraine Chunan, Trainers, Graduates, visitors, magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, gusto kong ipabahagi sa inyo ang naging kwento ng nakaranasan ko bago akong makapagtalumpay sa unti-unting tagumpay. Ako po ay galing sa pamilya na mahirap sa probinsya ng Isabela. High school graduate. Bata pa lang ako, nakita ko ng kahirapan, kaya ninais ko na hindi ko na kaya pag-aralin ng mga magulang ko sa college. Kaya nag-desisyon ako maghanap ng trabaho, kahit anong trabaho dito sa Maynila. Lumabas ako ng Maynila upang sa-palaran. Ang unang naging trabaho is tagapag-alaga ng mga pinsan ko na nag-aaral dito sa Maynila. Napakahirap maging tagapag-alaga ng mga pinsan. Kaya, pagkatapos na ilang buwan, lumuwas ako ulit ng Maynila upang magtrabaho sa isang canteen, sa isang college. Bilang isang service crew. 1 year din ako doon. After 1 year na naman, natanggal ako sa trabaho dahil nagbawas ng mga empleyado at doon ako natanggal. Dito ko na naranasan ang sobrang hirap, walang pera, walang pambayan ng lupa. Kaya, nakita ko na sa isa ko, dati yung kasamahan ng katrabaho. Araw-araw, tambay. Rampa, bisyo at iba pa. Pero isang araw, nagising ako, naisip ko kung papapatuloy ko ito, na may mangyayari sa aking buhay. Kaya naisip ko na message ang tita ko sa mundo. Sa sobrang ngayon ng tita ko, sinabi ko na mag-aaral ako sa MMDC Tayuman. Habang inaalagaan ko ang mga pinsan ko para may matutunan ang buhay ko. Kaya noon, tuwag-tuwa ako kasi makakapaparag ako sa MMDC Tayuman. Kaya noong taong 2013, naging role ako at nag-aral ng MMDC Tayuman. Hindi lang isang kurso, kundi 3. Beauty care, unisex hair cutting, at massage therapy. 7 taon po pinalawak ang aking kaalaman sa trabaho sa spa. Hindi ako kontento, limitahan ang kaalaman ko. Dumating ang pandemic at isa ako sa mga naapektuhan. Dahil wala din sarado ang mga spa. Nawala na ang trabaho, muntik na akong mapalayas sa bahay ng lupahan ko noon. Dahil nga nakikita na tagapag-upa na wala nang trabaho. Kaya muntik na akong napalayas noon. Pero di ako tumigil sa pangarap ko at pinabot ko ito at wala makakahanda. Kaya nag-isip ako ng paraan upang makapag-diskarte ng pambayad sa mga bills ko noon. Kaya naisip na mag-home service na lang ako. Ginamit ko ang skill ko sa MMDC Tayuman at sa spa na pinasukan ko noon.
Dahil sa sipag at tiyaga sa pag-home service ko, nakapag-ipon ako, nakapagpagawa ng bahay, nakapagpunta ng mga lupa at sakahin sa aming probinsya sa Isabela. Sa taong 2024, nagbunga ang lahat ng pananampalataya at pagsusumikap, tiyaga, at lakas ng loob ko kasi malakas ang loob ko upang makipagsapalaran dito sa Manila. Vilmar Wellness Hub, ang spa na binuksan ko sa Zaragoza Street, Tondo, Manila. Sinisimulan ng tiyaga at determinasyon, gusto kong umangat sa buhay. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at sa mga katrabaho ko. Kaya lagi kong sinasabi sa mga staff ko, naging masipag, maging matyaga, at higit sa lahat, marunong makisama sa mga taong nakakasalunga araw-araw. At lagi nyo lahat ng mga nakakakilala sa akin dito sa mundo. Lagi nila sinasabi sa akin na paano daw ako magiging sa kanila. Ganun sa akin. Sabi ko maging mabuting tao lang kayo sa mga tao na nakapaligid sa inyo. Hindi sa lahat marunong kayo magdasal at magpasalamat kung ano meron kayo. Sa mga estudyante, lalaki, babae at LGBT na gaya ko ngayon na magtatapos, huwag naman kayo pagtigis at pa rin ang iyong mga pangarap. Dahil hindi ako tumigil sa aking mga pangarap kung pagkabutin kung ano ang meron ako ngayon. Sa mga nag-uumpisa, go lang. Dahil ako nag-uumpisa ako noon sa massage, sa baby ko yun lang. Pero ngayon, ang gamit ko ngayon is galon-galon na. Galon din sa pagmamanicure pedicure. Dati sa bangketa lang ako nagmamanicure pedicure, sa mga palengke. Dati natakpan noon, nag-post pa ako. Balde lang ang gamit ko, takip ng balde. Tapos, nangyarap na ako ng pahay. Tapos, discard ko lang noon. And then, hanggang lumaki ang pag-home service ko, nakapag-ipon ako. Kaya, sana ganun din kayo na mag-discarte sa buhay. Sa Manila Manpower Development Center, Department of Social Welfare, sa trainers, lalo na kay Ma'am Isabel Papis, maraming salamat po. Maraming salamat po sa invitasyon at pagkakataon na ibahagi ang aking munting tagumpay. God bless us all. Thank you so much, Ms. Vilmar. Okay, the closing has finally arrived. You just got to thank you for coming. Congratulations, graduates, and may have a Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Okay, by the way, before we end, okay, upo lang po kayo sa mga seats ninyo. Stay sa sa lugar ninyo. Hindi naman kasi natin lubos sa kalahin mo.